safe houses. Mr. Chair, May alam po ba kayo? ang nakalagay lang po dito sa accomplishment nila is yung program nila, which is safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Okay. So, ito, wala, without giving names, meron po ba kayong idea o alam kung sino po ang mga nilagay nila dito sa safe houses na to? Sino yung mga pinatira nila? No, Mr. Chair, since it's a safe house. So, hindi talaga individuals. Okay. Pupunta po tayo dito sa isang acknowledgement receipt worth 1 million pesos. Napansin ko po dito, wala po dito sa acknowledgement receipt na kahit na anong detalye ng safe house. Hindi po nakalagay kung saan. Wala pong lease contract, wala pong kahit na anong detalye except yung name lang po ng owner. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. At dun sa, at kung mapapansin din po ninyo, whether 1,500,000, 750,000, ang template po nila ay pare-parehas. Yes, Mr. Chair. Okay. Based po dito, sinasabi po ninyo sa liquidation ng OVP Confidential Fund yung 2022, 34 ang acknowledgement receipt. At tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay, at kanina sinabi po ninyo sa 34 na to, 34 po yung safe houses. So, ibig sabihin, isang resibo represents one safe house. Tama po? Yes, Mr. Chair. Okay. May idea po ba kayo dito sa safe house na to kung ito po ba ay bahay, kondo, o kung ilang palapag? Wala po, Mr. Chair. Wala po kayong idea. So, ibig sabihin, wala kayong alam na detalye? No details, Mr. Chair. Okay. So, lumalabas din po dito, in 11 days, ang nagastos po nila sa safe houses is 16 million. Yes, Mr. Chair. Ayan po. Ano po yung pinaka-murang safe house na kanilang nirentahan in 11 days? Yung pinaka-mura po. Magkano po yun? Mr. Chair, it's 250,000 po. Ang pinaka-murang safe house na kanilang nirenta in 11 days is 250,000. 250,000, Mr. Chair. Okay. At ano naman, magkano naman po yung pinakamalaki? Mr. Chair, meron po 1 million po, Mr. Chair. Okay. So, base po dun sa inyong official receipt, o base po dito sa official receipt na kanila pong in-issue, at dito po sa pinakikita po sa atin, may dalawa po dito nakalagay na 1 million. So, ibig sabihin po ba may dalawang safe houses sila na nirentahan in 11 days worth 1 million? Tama po ba yun? Tama po, Mr. Chair. Tama, okay. At dito po, nakalagay din po dito sa isang OR na worth 1 million, pinayaran po nila to dated December 26 at yung isa naman dated December 28. Ano po, Mr. Chair? Dalawa po kasi yung interpretation ko niyan. Ano po bang tama? Ito pong 1 million na to ay for 11 days, which is December 21 to December 31. O dahil po doon sa date of payment December 26, doon po nagsisimula yung
rentals. So 26, 27, 28, 29, 30, 31, which is 6 days. At doon naman po sa isa, December 28, which is 4 days. So yung bang 1 million na binayad nila na December 28, yung 1 million na in 4 days o in 11 days? Mr. Chair, it just means na date na yun po nabayaran yung recipient po. But it does not follow na yun yung period covered. Yes, Mr. Chair. Pwede po. Hindi ka ba nagtaka na minsan na wala na hindi ka naman, hindi po ba kayo nagtataka? Di ba normally po sa mga rentals, magbabayad ka muna bago ka mag-occupy. Yes po, sa normal rental. So ito po hindi normal. It's a safe house, Mr. Chair. Hindi. Tama po, I understand the safe house. Pero di ba na normally po pagka ganyan po, may mag-uupang. Pag-uupahan po ninyo ang isang lugar, hindi ka naman makakapag-occupy nang hindi ka muna nagbabayad. Minsan meron ka pong down payment, meron pang advance payment. Karamihan. Hindi, di ba yung naman, meron ka bang instance na nauna mo na yung pagpasok bago yung bayad? Meron po bang instance na gano'n? Nangyayari po ba yun? Wala po kong information. Wala pong information. Kasi normally po, magbabayad ka muna bago ka papayagan ng may-ari na pumasok. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So ito po, kung pwede rin naman na yung payment ng 1 million is just on 4 days.